Good day everyone! Paano gumamit ng water pump sa ating washing machine na fully automatic? Ayan yung bago naming washing machine, tuturuan ko kayo. So ang mga kailangan lang natin para magawa itong project natin, since wala kasi kaming source ng water kundi sa drum lang. So ito ang kailangan natin. Kailangan natin gripo. Kailangan natin ng yung gripo na puti. Tapos itong connector na to. May thread yan sa loob. Tapos hose, kailangan natin at least 5 to 6 meters. Itong T, saka isang maikli na hose. Water pump, saka Neltex, pandikit natin yan. Saka isang 12 volt na power supply. So itong power supply, tuturuan ko kayo paano ang diagram. Yung green na yan, yun yung maging positive na output sa 12 volt. Yung nasa kaliwa naman na white-orange is yung negative naman. Ayan, mahaba yung wire niyan. So, turuan kayo. Ulitin ko uli. Yung kulay green na may kasamang puti, positive yan. Yan yung positive na, yung kulay red na pula nung galing sa water pump. At yung kulay blue naman is yung negative naman. Nakapares niya ay yung orange na white. Yung connect nyo lang yan. Ayan, tulad sa nakikita nyo. Tapos yung nasa bandang left side naman is yung AC naman. Yung 220 volts. Ito na yung grid connection natin. Pakita ko sa inyo. Gripo muna. Tapos yung connector na yan, yung may thread, ilagay nyo lang sa gripo na yan. Ayan, tulad sa nakikita nyo. Ano lang yan sample pa lang. Hindi ko pa nilagay ng Neltex or yung pandikit nya. Ang susunod dyan is lagay nyo na yung tubo yung mahaba. So, sa sample natin, yung maikli lang muna nilagay ko para makita nyo agad. Tapos lagay nyo yung T. Bali yung dalawang port na, yung nasa gitna, yung T nya. Yan yung isang maikli, diyan ilalagay. Tapos yung mahaba naman, yung sa diretso lang. Tapos, ayan yung sa inlet ng ating washing machine. So, kabit nyo lang muna yung una. Tapos yung part na yan, nakikita nyo, mali yung ginagawa ko na yan. Kasi meron pa yung part dyan na tatanggalin. So, yan, nakikita nyo kung ano yung mga mali na ginawa ko noong una. So, ang tamang gagawin nyo dyan is tatanggalin nyo pull down, tapos pull up naman yung isang part para matanggal. Makala sila. Tapos yung gripo, dyan nyo ipapasok sa may part na yan. Hilahin nyo lang pababa. Okay? So, yan yung tamang paglagay. Tapos, example, ibalik natin. Kabit natin sa ating washing. Ayan. Tapos ikakabit natin sa ganyan para makita nyo lang. Ayan, in-install ko na yung hose dun sa aming paglalagyan. Since kasi yung washing nasa loob lang ng bahay, kailangan ko maglagay ng extension para sa tubig. Ayan, yung naisip natin na paraan. Since wala kaming water supply galing sa Nawasa or Maynilad, so yung tubig namin nagagaling lang sa drum, which is yun lang yung talaga yung source namin. So kailangan kong mag-isip ng paraan para mapunta yung tubig dun sa ating washing machine na may pressure. So install lang tayo dyan ng tubo. Malakas yung water pump natin So yung water pump na yan is 12 volt. Mabibili nyo siya Shopee. Search nyo lang water pump. So ganyan ang pag-install. Ilatag nyo lang muna. Tapos mamaya pag nailatag nyo na, saka natin siya i-fix. So yan, nilatag na natin. Yan yung drum namin sa labas ng bahay. Kasi hindi namin pwedeng ilabas yung washing, baka mabasa ng ulan. So example, yan na yung connection natin. Water. Kasi yung gripo na yun, laging naka-open lang. Hindi mo na siya i-off. Kasi yung washing na yung magko-control dyan. So yan, nailagay natin yung yung pinakadulo, yung mahabang hose. Diretso yan sa tubig or dun sa source ng ating tubig sa drum. Tapos ilalagay na natin yung letter T. Yung maikling hose na yan yung magsisilbing circulation ng water. Since walang switch yung natin, yung water pump, hindi siya nag-auto turn off or auto turn on kapag example, yung washing machine, di ba maglalagay siya ng tubig. So pag napuno niya na yung washing ng sapat na tubig, dapat mag-auto off na yung ating pump. So since wala tayong auto off na functions, ang gagawin natin,
yung tubig, pag enough na yung nung washing machine yung niya, pasukan ng tubig dahil puno na, yung tubig babalik lang, iikot lang siya dun sa may pa letter T. So ibig sabihin yung tubig na water pump dire-diretso lang siyang aandar. Tapos yung tubig iikot lang siya dun sa may letter T pabalik dun sa drum. Hindi niya napepersahin yung washing na, papasukin mo ako, naka-on pa ako yung tubig. Kasi may letter T tayo, ibig sabihin babalik lang ng babalik yung tubig dun sa ating washing habang naka-on yung ating water pump. Ayan na yung kinabit na natin yung letter T. Ibig sabihin yung pressure babalik lang dun sa drum. Kapag ka enough na nung washing machine, yung pasukan niya ng tubig dahil sapat na yung nakuha niyang tubig. Ayan. Huwag niyo lang kakalimutan, patuyuin niyo muna siya bago niyo lagyan ng Neltex para kumapit yung yung mga tubo. Ayan, dyan sa part na yan, lalagyan na natin siya ng yung water pump. Ayan. So nakita niyo yung pasukan ng tubig, pasukan labasan ng tubig. Diyan niyo ipapasok yung tubo. Initin lang natin yan para mapasok yung natin, mapalambot tapos mapasok. Huwag niyo kalimutan din, lagyan niyo ng Neltex yan yung water pump para paglagay natin ng tubo, hindi na siya matatanggal. Ayan, initin niyo lang konti para swak. Ayan, katulad sa na ginagawa ko. Ayan. Since yan, pinapasok na natin para hindi na siya matanggal. Lagyan din natin ng Neltex, tapos patutuyuin natin yan para matibay siya, hindi siya matatanggal. Since nakalubog lang talaga yan sa drum, dyan na yan. Hindi na natin siya aalisin. Yan. Katulad sa ginagawa ko, panoorin nyo lang. So yung mga mga ginamit ko, ipopost ko dyan. Lagay ko na lang sa link yung saan ko nabili. Tapos kung ano yung pangalan nila. So yung mga nasa probinsya, pwede nyo rin po itong gawin, or yung mga malalayong lugar na wala pang source ng tubig katulad ng Nawasa o Maynilad. Ayan. Nakikita nyo yung connection natin. Hindi pa tinanggal natin siya ulit kasi ikakabit natin ulit para hindi tayo mahirapan maglatag ng wire. Punasan nyo lang muna siya. Papatuyuin lang natin yan hanggang matuyo siya ng gusto. Tapos yung wire, ayan, nakita niyo hawak ko, yung maikli, yung hose. Yan, dyan lang siya iikot, paikot-ikot lang siya dyan yung tubig pag nakashut yung water inlet ng washing machine. Tapos yung water pump na yan, dyan niya hihigupin papunta dun sa kulay blue na hose, papunta dun sa ating gripo na nakakonekta sa ating washing machine. Tapos yung wire, huwag nyo kalimutan, ayusin nyo yan para hindi siya pakalat-kalat dun sa loob ng drum. So sa part natin, ayan, nakikita nyo na yung water, yung power supply natin. Mahaba yung wire na ginamit ko dyan kasi malayo sa loob eh. Ayan. Kakabit lang natin uli. So huwag nyo kalimutan ang positive sa green. Tapos yung nasa kaliwa niya, yung orange, white, or kahit na anong gamitin nyo na wire, basta yun yung negative yung nasa kaliwa. Tapos yung nandun pa sa gilid, yung AC naman galing sa 220 volt. And i-secure nyo lang yung mga wire para mas maganda siyang tignan na pag binuksan nyo yung drum yun, hindi siya sabog-sabog yung wire. 220 volt naman niya, kahit isawsaw nyo yung kamay nyo dyan, hindi kayo makukuryente. Tulad ng sa nakikita nyo, ayusin lang natin para mas maganda tignan. Ayan, so yan yung letter T na sinasabi ko sa inyo. Tapos ito yung pump sa kulay blue. Yan, nakaayos yung wire na dyan, dinikit ko lang. Ilalagay nyo yan sa may drum. Tapos yung maliit na wire na yan, yung hose na yan, yung garden hose, open lang yan kasi pag nakasaksak yung ating water pump, iikot lang na iikot yung tubig dyan. So yung sobrang pressure dyan mapupunta, hindi naman kailangan na sobrang lakas ng washing kasi baka mapersa yung natin, yung parang sarili niyang open close na gripo ng washing.
Ayan na yung connection natin. Yung gripo na yan, ayan yung gripo, wala pa. Ayan. Yung gripo na yan, nakarekta yan sa washing natin. Ganyan. Tapos yung gripo, pansinin nyo meron ako yung nasa unang video, unang part ng video. Yun yung tamang paglagay ng gripo ko. Gripo dun sa inlet ng washing machine. Ayan, isasasak na natin para makita natin na gumagana. So makikita nyo yan, may pressure yung tubig na yan. Hindi lang halata pero malakas yan. Hindi lang halata pero malakas yung video, yung tubig na yan, yung pressure na yan. Tapos ayun, papakita ko sa inyo yung loob ng drum kung ano nangyayari sa kanya. Nakasaksak yan. So yung water pump na yun umaandar. Tapos meron dyan yung maliit na hose, yung garden hose na yan. Example na sapat na yung nakuha niyang tubig sa washing. Eh ano yung mangyayari? Mas malakas yung pressure ng tubig. Kasi nga, wala siyang on-off. So, iikot lang ng iikot yung tubig dyan sa drum. Diba? Ganyan lang yung proper na paggawa. Kung wala kayong sariling linya ng tubig pa. Para hindi masira yung ating mga washing machine, kailangan natin ng pressurized water. Pa-follow and subscribe. Thank you!